At ang susunod na magbibigay ng talumpati ngayon, isa ring abogado. Dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Walang iba kundi si Attorney Harry Roque, ang spokes ng bayan. Harry Roque. Mabuhay ang Pilipinas sa Japan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay Presidente Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay Inday Sara Duterte! Mga Pilipino sa Japan, handa na ba kayo? Handa na ba kayong makipaglaban muli? Handa na ba kayo protektahan ang karapatan? Handa na ba kayong maisog? Unang-una, nais ko pong ipaalam sa inyo na kaisa po ako sa iyong hanay dahil nung minsan ako rin po nagtrabaho sa Singapore. Hindi lang po yan, ako rin po ay isang anak ng OFW. Second year high school lang po ako na nagtrabaho ang aking nanay. Napakadaming gabi po ang aking iniyak dahil hindi ko maintindihan kung bakit nawala sa piling namin ang aming ina. Pero alam ko po ang pinagdadaanan ninyo. Masakit man tanggapin na nawalay kayo sa inyong mga anak sa buhay. Karamihan sa atin, heto lang ang pamamaraan para mabigyan na mas mabuting buhay ang ating mga mahal sa buhay. Ako po, nagpupugay sa inyong lahat. Kayo po ang bagong bayani. At kaya kami po ay narito dahil alam namin sa inyong mga pagkabayani, lahat po kayo may karapatan na malaman kung ano nangyayari sa ating mahal na bayang Pilipinas. Lahat kayo may karapatan panagutin ang mga nagsasala sa gobyerno. Aaminin ko po sa inyo, isa rin ako sa nabudol ng Marcos Jr. administration. Pasensya na po, tao lamang. Mantakin nyo, 13 anyos pa lamang ako. Sumasali na ako sa mga demonstration laban kay Marcos Sr. 16 anyos, napilitang umalis ng Pilipinas dahil hunting ng mga pulis at militar ni Marcos Sr. Mantakin ninyo, taong 2022, umakyat ako sa entablado ni Marcos Jr. Bakit? Dalawang dalihan po. Unang-una, gaya ni Super Ate to the President Amy Marcos, naniwala ako na bihira ang binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon para linisin ang pangalan ng pamilya. Ang buong akala ko, bago mawala ang mga anak ni Marcos Sr., babaguhin nila ang imahen ng kanilang pangalan na nasira dahil sa korupsyon, dahil sa maging gahaman sa kapangyarihan, dahil sa pag-abuso ng karapatang pantao. Buong tiwala ako nung ako'y nagbanggit. Suportado ko ang buhay na Marcos, ngunit hindi ang patay na Marcos. Nabudol po tayo. Unang-una, makinig ka, Presidente Marcos! Alam na namin, 31 million, binudol mo kami!
Unang-una, ang pangako niya, magkakaroon tayo ng unity team, pagkakaisa para harapin ang lahat ng paghamon. Anong nangyari? Wala pang isang taon, nagnais ng magpasasa sa pwesto, pinagpilit na susunod sa pwesto ang kanyang pinsan na tambaluslos, tinanggalan ng budget yung nagpanalo sa kanyang Inday Sara Duterte. Tama ba ako? Hindi. Hindi lang po yun. Wala pang 2 taon. Abay palibasa, anak ng tatay niya. Lahat ng kritiko, sinusupil. Kasama na dyan ang SMNI, ang tanging istasyon na kumampi sa kanya sa eleksyon. Hindi lang po yan. Nangako pa siya, dahil meron tayong pagkakaisa, ibababa ko ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Yung pala, yung 20 pesos ng bigas, isang supot ng ice candy lamang. Hindi lang po yan. Nangako siya ng pagbabago. Yung pala, ang konsepto niya ng pagbabago nung magnanakaw sa administrasyon ng Marcos Sr., mas malala pa ngayon ang nakawan sa Marcos Jr. Nung panahon ni Marcos Sr., na napakalala ng panunupil sa karapatang pantao, yung pala, mas malala ang gagawin dahil si Marcos Sr. nagdeklara ng martial law na ngayon po pwedeng ipawalang bisa ng hukuman at ng Kongreso. Pero siya, nag-implement, nagpatupad ng martial law na walang deklarasyon, ng walang kahit sino na makakabawi ng martial law na ngayon po umiiral sa Pilipinas. Pinagsabihan na po siya ng ating mahal na FPRRD, magtinuka dahil sa huli, baka maging kapalaran mo rin ang kapalaran ng iyong ama, sinugi ng bayan. Ano po ngayon ang nangyari sa ating bayan na sabi niya ay kanyang dadalhin sa mas mabuting lugar? Mamaya na yan. Darating ako dyan. Masyado ka namang excited. Ang piso, pinakamababa ngayon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkagutom, pinakamatindi sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pinakamalala sa kasaysayan ng Pilipinas. Marcos Jr., salamat sa bagong Pilipinas dahil bagong pahirap ka sa sambayanang Pilipino. At gaya ng ginawa ng ama niya, dahil nais magpasasa sa kapangyarihan, ang unang-unang ginawa, palitan ang saligang batas. Paano? Sa pamamagitan ng pamudmod ng nakaw na yaman galing sa kaban ng bayan. Saan ka nagkakita? People's Initiative daw, pero ang mga lagda binibili. Saan ka nakakita? People's Initiative daw, ang mga lagda kapalit ng ayuda na binawasan pa ng mga hinayupak. Ang buong akala natin, pagbabago ang nangyari, na ulit na naman
ang mapait na kasaysayan ng Pilipinas. Marcos, hindi lang diktador, ang tawag ngayon, adiktador. Pero hindi pa sapat sa kanya ang mga pahirap niya sa ating mga kababayan. Dahil marami pa siyang tagong yaman sa Amerika na hindi pa niya nababawi. Dahilan kung bakit meron siyang 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Amerika. Dahil ayaw niyang sabihin kung saan ang nakaw na yaman nila sa Amerika para bayaran ang biktima ng mga martial law. Hayan po, nakipag-alyansa ngayon sa Amerika. Kapalit ang kanyang tagong nakaw na yaman. Binenta ang Pilipinas, kinaladkad ang Pilipinas sa giyera. Tama ba yan? Pinahirapan na, kinakaladkad pa sa giyera, dahilan na kung hindi mamamatay sa kagutuman, mamamatay dahil sa giyera na nuklear. At hindi lang po yon. Hindi lang po yan dahil sa kagustuhan na mabawi ang nakaw na yaman sa Amerika. Yan po ay dahil meron siyang bisyo, wala siya sa tamang pag-iisip, kaya niya tayo kinakaladkad sa gera. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais ngayong makipaggera sa karatig bansa na sa nakalipas na 1,000 taon, wala naman tayong naging hidwaan, walang naging gera? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera sa pinakamalaki nating trading partner? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera doon sa bansa na libo-libong mga Pilipino ang naghahanap buhay? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na makipaggera doon sa bansa na isa sa pinakamalaking mamuhunan sa Pilipinas? Kaya nga po, ang sigaw natin, transparency. Ngayong meron ng suspecha at paratang na gumagamit ka ng pulburon, kinakailangan magkaroon ng transparency, aminin or pasinungalingan, pero hindi pa pwedeng tawa-tawa lamang. Mr. President, pinagbibigyan kita dahil ang narinig namin sa PIDEA Leaks ay meron lamang confidential informant na nakikita kang humihit-hit ng pulburon. Pero sa batas, kapag merong paratang, dapat inaamin, dapat itinatanggi, hindi dapat tawanan, lalo na kung ikaw ay presidente. Dahil nga pag ikaw ay presidente at ikaw ay bangag, pwedeng ikamatayan ng iyong mga sundalo at sibilyan sa gera na wala tayong pakialam. Mr. President, pakinggan mo ang iyong mga kababayan sa Japan na tinatawag kang adiktador. Pakinggan mo ang iyong kababayan sa Japan na tinatawag kang bangag. Panahon na, Mr. President, na ikaw ay umamin o tumanggi
dahil hindi kami natatawa sa iyong tawa. Yan po ang ibig sabihin ng transparency. Yan po ay karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. Ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na makakapag-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mr. President, kung ikaw bangag, nakaka-apekto po sa amin yan dahil baka kami mamatay sa gera na wala naman tayong kinalaman. Tama! Tama! Accountability. Tama ba ho yun? Hindi. Na ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga malalapit sa kaibigan, ang siyang tanging mga negosyante na yumayaman? Tama ba yun? Na gaya ng panahon ng iyong ama Marcos Sr., ang iyong mga cronies ngayon ang nagpapasasa sa iyong gobyerno? Tama ba yun? Na habang pinakamatindi ang kahirapan sa Pilipinas, wala kayong tigil sa pagpaparty, wala kayong tigil sa pagpapasasa sa kwarta at sa kapangyarihan. Panahon na po para magkaroon kayo ng pananagutan. Yan po ang ibig sabihin ng accountability. Dahil kaming 31 milyones na naglukluk sa iyo sa pwesto, ang inaasahan namin, hindi mauulit ang korupsyon sa iyong administrasyon. Ang Amerika, ang European Union, pati po ang Japan, dineklara na terorista ang CPP-NPA. Pumapatay ng sibilyan, ginagawang mandirigma ang katutubo at ang kabataan, naniningil ng revolutionary tax, nagpapataw ng parusa na walang sapat na due process, nambobomba ng mga inosenteng sibilyan. Yan po ay gawaing terorista. Bakit kung totoo ang sinasabi mo na mapupulbos na yung mga terorista yan, bakit ka nakikipag-usap ng kapayapaan? At bakit kakampi mo sila ngayon sa Kongreso kasama ni Tambaluslos? Ikaw naman, Tambaluslos, marinig mo na, wala pong masamang mag-ambisyon, libre ang mangarap, pero mga Pilipino sa Japan, boboto ba kayo kay Tambaluslos? Hindi! Hindi! Boboto ba kayo kapalit ng ayuda? Hindi! Boboto ba kayo kapalit ng salapi? Hindi! Tama po. Pag nabudol pa tayo uli, magpakamatay na tayong lahat. Sabi nung mahabang buhok doon sa likod, ang ibig sabihin po niyan, pahabain mo pa. Ang tanong, wala pong diktador na voluntaryong bababas sa pwesto. Ang tanong, mga Pilipino sa Japan, 2 beses na sa ating kasaysayan na ang taong bayan bilang soberenya ang naghusga na tama na, sobra na. Ang tanong, kayo bang mga Pilipino sa Japan, maghuhusga na ng tama na at sobra na? PBBM, pakinggan mo ngayon ang boses ng mga taga-Japan. Tama na, sobra na, tama na, sobra na. Ubus na pa ho ang aking panahon at maya-maya po makakasama natin ang ating mahal na Presidenteng Rodrigo Roa Duterte.
Nais ko po kayong pasalamatan dahil alam ko po panahon ng pahinga ang Sabado at alam ko po na mas marami sana kayong ibang ginagawa ngayon. Pero ang presensya niyo po ngayon dito nagpapakita na bagamat nakabalot sa dilim ang Pilipinas, nandyan pa rin ang pag-asa ng liwanag. Mabuhay po ang Pilipinas! Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, speaking live in Maizog, Tokyo, saying, I love you, Philippines! Maraming